Yan, nakulo na ang ating munggo. Lagyan natin siya ng paminta. Sabi nila, nilagay daw yung paminta. Yes. Tapos, lagyan ko lang ng konti. Kasi nilagay ko na dyan yung Knorr cube na beef flavor and mga kumpletong lahok. Lagyan naman natin siya ngayon ng sakura ebi. So, lagyan natin to ng pampalasa pa rin na sakura ebi. Lagyan natin ng sakura ebi. Yung parang dry na hipon. Pampadagdag lasa. Kung wala kaming chicharon, so ito naman ilalagay ko. Ika na chicharon yan. Dinurog ko na siya. Ilalagay natin yan para mas malasa. Chicharon na ika. Yung squid. Yan. Meron tayong ika. Pampalapot din yan. Wala tayong chicharon, pero chicharon na kawari yan. Alternate ng ating chicharon. Tapos ang ilalagay nating gulay is yung ating moroheya or yung tawag na ano ba tawag niya? Saluyot. Lagyan natin ng saluyot mamaya pag malapit na siya maluto. Dahil luto na yung ating munggo, ilalagay natin yung ating ihulog na natin yung ating saluyot. Hindi pala nakuha. Saluyot para mas masarap, maraming gulay, katumbas lang din yan ng malunggay. So yan, dahil lang natin ng kunting maluto yan, and then okay na siya. Thank you. Nahalo-halo na natin, hintayin ko na lang siya after mga 3 minutes na lang siya. So, ito na, naluto na natin ang ating ginisang munggo with saluyot. So, nagkikrave kasi ako dito na naman nitong nakakaraan. So, marami tayong munggong stock kasi. Kaya yan, nakaluto tayo ng ginisang munggo with saluyot. Yan yung aking for lunch. At marami rin naman akong na-harvest na gulay dun sa aming backyard na saluyot at tanim ko rin naman yun. Kaya ito, let's eat na sa ating ginisang munggo with saluyot. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and share to Tita Odes channel. Matagal ulit ako hindi nakakapag-upload. So,
Thank you and God bless. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.